Magandang araw po sa inyong lahat ha. Talagang hindi naman tayo po pwedeng hindi mag-spokes hour matapos yung testimonya ng ating Presidente Duterte kahapon dyan sa Senado. Well, una-una po, no, I am sure yung mga antivirus sa ating lipunan ay talagang handang-handa na mapahiya ang Presidente doon sa ginawang pagdinig sa Senado. Pati po si Senator Coco Pimentel, bagamat siya ay naging Senate President nung naging Presidente si PRRD, alam naman natin, meron din yung sama ng loob, no, dahil nga sa PDP laban. So siguro akala nila, sa wakas, no, mapipin down nila ang ating Presidente. Pero hindi po nangyari yon. Ano ba sa tingin ko mga nangyari? Unang-una, ang biggest loser dito, si Leila De Lima. Bakit? Naku po, napakagaling po ng pagtatanong ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yan din po ang aking sentimiento laban kay Leila de Lima. Bakit ang ingay-ingay niya sa human rights? Dalawang pagkakataon ang binigay sa kanya para mawasto ang ating criminal justice system. Unang-una, yung siya ay chair ng Commission on Human Rights at yung pangalawa ay yung siya ay naging Department of Justice Secretary. Tandaan niyo po ang Leila de Lima, napakatagal ng panunungkulan. Yan po ay panahon pa ni PGMA at panahon ni um, Noynoy Aquino. So doon sa napakahabang panahon na binigay sa kanya ng Panginoon, po pwede niyang naayos ang ating criminal justice system. Pero tama po si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, ngawa lang siya ng ngawa tungkol doon sa Davao Death Squad, pero doon sa halos 12 taon na siya nanungkulan, wala naman nangyari sa kahit anong pagngangawa niya laban kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. No? So talagang I agree with Senate Pro Tempore Jungo Estrada na talagang yung kabiguan ni Leila de Lima na makasuhan si Rodrigo Roa Duterte nung panahon na siya ay mayor pa at bago pa naging presidente is sheer incompetence. Saludo ako kay Jingo Estrada. Hindi po abogado yan, pero sentido común. O, Commission on Human Rights ka, Chairman, tapos ikaw ay Secretary of Department of Justice, hindi mo nagawa na kasuhan yung mga nasa likod ng Davao Death Squad na sinasabi mo? Well, ang pangalawang loser siyempre, si Ontivirus. Okay, bakit siya naging loser? Well, unang-una, naging malinaw sa mata ng lahat na merong portable utak si Risa Ontivirus. Bakit? Wala naman siya sinasabi na hindi niya binabasa eh. Meron siyang staff na nasa likuran niya, nag-aral po yan sa UP College of Law, at lahat ng tanong niya, lahat ng mga sasabihin niya, ibinibigay sa kanya. Sige nga, tanggalin natin yung naging estudyante namin sa UP College of Law na abogada. Tignan natin kung may mangangawa pa yung Risa Ontivirus. Wala pong mangangawa yan. Pangalawa, bukod pa doon sa malinaw na wala naman siyang sinasabi na hindi binabasa, hindi siya nagtagumpay na palabasin na kriminal ang Rodrigo Roa Duterte. On the contrary, habang dinidiin niya si Rodrigo Roa Duterte, abay naninindigan si Rodrigo Roa Duterte. Wala akong pinagsisisihan. Uulitin ko muli yan kung ako'y mabibigyan uli ng pagkakataon. Bakit? Dahil obligasyon ng presidente na protektahan ang buhay ng mga inosenteng mga sibilyan at hindi ang mga kriminal. At paulit-ulit siya. Hindi siya nagpatrap na yung tanong niya na ina-assume mo ba yung responsibility sa pagkamatay ni Kian? Abay, sinabi nga ni Presidente, may pagkakaiba doon sa pulisiya na all-out war laban sa droga. Pero alam ng mga pulis, dahil meron namang mga operations manual, na dapat yung kanilang gagawin sang-ayon sa batas. Paano naman niya maitatrap ang isang naging piskal doon sa usaping legal? Ang ginagawa niya, may portable utak nga siya. Kung wala yung nagbibigay sa kanya ng mga sasabihin, wala siyang masasabi. So paano niya maitatrap? Paano niya makaka-elicit ng isang confession or admission galing sa isang dating piskal? Yan yung buhay niya. Araw-araw. Nung napakatagal din ng panahon na siya ay naging piskal. At syempre naman, napakatagal na rin niyang nanunungkulan bilang isang mayor at presidente. So alam niya talaga ang batas. So nagmukhang kawawa lang si Jose Ontiveros para siyang iyak ng iyak pero wala siyang nakuha Presidente Duterte. Pero ang nagogi, una-una ang hanay ng pulis at ng ating militar dahil paulit-ulit sinabi ni Presidente, naaawa ako sa pulis at sa militar. Huwag niyong ipitin yan mga yan. Ako ang gumawa ng pulisiya na all-out war laban sa droga.
At kung sila ay tinupad yang kanilang tungkulin sang-ayon sa batas, ako lang ang mananagot. O bakit naging winner ang pulis at kasundaluhan? Kasi nga iniipit sila ng WAD committee. Ang sabi ng iba, hindi na raw WAD committee, TUWAD committee. At syempre, isa ring loser yung TUWAD committee dahil lumabas na sa kanilang kagustuhan na sirain ng mga Duterte, abay pilit pala nilang pinagsisinungaling under oath ang testigo. Gaya nung sinabi nung Colonel Grijaldo ba yun, na sinasabi na i-confirm mo lang na merong reward scheme para pumatay na itinanggi naman ni Presidente Duterte. Bakit nga naman siya mamimigay ng reward? Trabaho nila yun. Bakit ka magbibigay ng reward sa paggagawa ng trabaho? So, yan po ay pinasinungalingan ni Presidente. Ang biggest winner, ang taong bayan. Bakit? Dahil talagang sinabi ni Presidente Duterte, ang kanyang trabaho, protektahan ang mga inosenteng mga mamamayan. Wala siyang pakialam sa mga kriminal. Doon sila magkita-kita lahat sa impyerno. Alam mo, pinaka-favorite ko doon, akala ni Antivirus, maiinsulto niya si Presidente. Sinabi niya kasi bastos at walang hiya ang pananalita ni Presidente. Alam mo, tuwan-tuwa ako dun sagot ni PRRD. Pasensya na kayo, talagang bastos ako at walang hiya. Kaya ako naging Presidente. Kaya tignan natin na baka naman si Madam Riza Ontiveros ay pag naging bastos at naging walang hiya, maging presidente rin. At alam naman natin na talagang laway na walay siya. Naglalaway talaga siya para mahalal pa sa mas mataas na posisyon. No? Tignan natin kung may mangyari dyan. So ano nangyari kay De Lima? Wala. Yung shell joke na walang pumansin. Napahiya pa. Ang galing ng General Gamboa. Yung pagpipilitan ni joke na yan. Alam niyo, si Chel Jokno ay patunay na hindi bali palibasa anak ka ng ama mo. Ganun kang kagaling. Walang binatbat kay Gamboa. O, di ba? Agree naman kayo? O, yung pinagpipilitan niya na yung galing daw sa PNP hierarchy na ang term na neutralize ay patayin. O, ayun, pinakita ni Gamboa, hindi yan totoo. Dahil ang neutralize, hindi yan automatically ibig sabihin patayin. Ang neutralize is neutralize. Common meaning. Meaning, tanggalan ng lakas, hindi naman yan para patayin. At siyempre, dahil nalinaw yan nung General Gamboa ba yun? Napakagaling talagang Gamboa na yun. No? Ayun, pati yung mga conclusions ng TUWAD Committee, baliwala. Well, alam niyo nagpapatunay na si Presidente Duterte minahal ang taong bayan dahil buo ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ikulong nyo na siya kung kinakailangan. Pero hindi siya humihingi ng patawad dahil sa ginawa niya. Ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng mga tahimik na mga komunidad at talagang sinupil ang mga salot sa ating bayan. Kaya naman hanggang ngayon, pinakamamahal na pa rin na presidente si Rodrigo Roa Duterte. TUWAD Committee, humanda na kayo at lulusubin kayo ng bagyong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Mayor. At dahil ako naman po ay nabigyan ng Panginoon na maglingkod sa inyong administrasyon, kinagagalak ko po na pinagsilbihan ko hindi lang pong inyong administrasyon, kundi ang sambayan ng Pilipino. Malaki po ang utang ng loob ng sambayanan sa inyo, Tatay Tico. Ito po inyong Spoksangbayan, Harry Roque, nagsasabing maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pagkikita. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I will love. Bye!